Maingay, maraming tsismisan, at puno sa mga mararangyang bisita ang party sa bahay ni Zara. Hindi naman yun ang unang party na hinold nila sa kanilang mansyon, pero iba ang pakiramdam ni Zara sa puntong yun. Drink? Tanong ng kapatid ni Zara na si Eric. Iniabot ni Eric ng isang kupita kay Zara na may lamang red wine. Thanks kuya. Saad ni Zara sa kanyang nakakatandang kapatid at sumipsip doon sa kanyang wine. Dinamdam ni Zara ang pagdaloy at hagod na may katapangang wine. Zara loves party, night out and dancing. Para sa kanya kapag nasa dance floor siya, nagagawa niya ang lahat. Parang nilalabas niya ang tunay na emosyon kapag siya ay nasa dance floor at sumasayaw. Yun nga lang, hindi suportado ng kanyang mga magulang ang kanyang pagsasayaw dahil gusto nitong ipursu niya ang kursong business administration. Walang nagawa doon si Zara dahil sa kanilang tahanan. Ang ama niya ay may isang salita. Kahit ang kanyang ina ay hindi napipigilan ang ama nila. Bakit hindi ka nag-e-enjoy? Gusto mo ganito, di ba? Natatawang saad ni Eric sa kapatid na tahimik lang sa mesa nito. It's a formal party. Magwawala si Papa kapag nakita niya akong gigilid siya sa gitna, no? Nisingwi ka naman ni Zara sa kapatid. But seriously, bakit ang tahimik mo ngayon? Inaalala mo ba yung sinabi ni Papa? Hindi ka agad nakasagot si Zara sa kanyang kapatid. Bago magsimula ang kanilang party sa bahay, nagkaroon sila ng meeting. Silang magpamilya lang at nasabi ng kanilang ama ang paparating na threat sa kanilang negosyo. Hindi alam ni Zara kung bakit ito sinasabi ng kanilang ama sa kanila, pero iba ang kutob ni Zara. Hindi kaya napapalagay doon? Inaalala mo ba na wala ka ng pera panggala at pangwaldas mo? Umirap si Zara. May sarili na siyang pera na kanyang winawaldas, pero blow sa kanila kapag totoong may threat talaga sa kanilang negosyo. Hindi. Siguro pagod lang ako. Anang ni Zara. Mas mabuti kung umakyat ka na sa silid mo. Magpahinga ka. Ani naman ni Eric sa kapatid. Tumango si Zara dito. Ipapahatid ba kita sa katulong sa taas? O kaya mo mag-isa? I can handle myself, kuya. Pasabi na lang kay Papa na magpapahinga na ako. Saad naman ni Zara sa kapatid. No prob, sis. Tumayo si Zara mula sa pagkakaupo niya at isang beses na inilibot ang mata sa buong paligid. It's their parents' anniversary at halos lahat ng kanilang kakilala ay present sa party. Kaso walang gana si Zara na makihalupilo. Naglakad na si Zara papasok sa kanilang malawak na tahanan na biglang natahimik ang lahat. Pati ang mahinang tugtog ng music sa speakers ay nawala. Napatigil si Zara sa paglalakad at lumingon sa kanyang paligid. Ang mga bulong-bulungan ang siyang pumalit sa nawalang tugtog. Good evening. Ang panimula naman ng ama ni Zara. Kumunot ang noo ni Zara habang nakatingin sa kanyang ama na hawak ang mikropono. Sa tabi nito ay ang kanyang ina na hindi niya mabasa ang ekspresyong nakapaskil sa muka. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras upang dumalo at makisaya sa amin ngayong gabi. Ngayong gabi ay hindi lamang namin sineselebrate ang anibersaryo ng aking asawa, kung hindi nagsaselebrate din kami dahil ang bunso naming anak, si Zara Adams, ay ikakasal na rin sa isa sa pinakamalaking bachelor ng bansa at maging sa ilang bansa, si Mr. Almante. Anunsyo ng ama ni Zara at sinundan naman iyon ng kalansing na mga baso bilang pagselebra at napuno ng palakpakan ang kanilang tahanan. Ngunit si Zara ay para nabuhusan ng yelo habang nakaharap sa hagdanan ng kanilang bahay. Hindi siya makagalaw at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ikakasal! Nanatawang usal ni Zara sa sarili, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Uminit ang kanyang tenga at tumambol ang kanyang puso sa sakit. Congratulations, Miss Zara! Maligaya kami para sa iyo, Zara, at para sa Adams. Excited na kami sa kasal ninyo, Zara.
Ilan lamang yun sa mga linyang nagpapukaw kay Zara mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Walang emosyong binalingan ni Zara ang mga taong bumati sa kanya. "Shut up!" Puliw ni Zara sa mga nakangiting bumati sa kanya na ngayon ay nagulantang sa kanyang inakto. "Zara!" Ang Kuya Eric ni Zara ay tsaka nito hinaklit ang kanyang braso at dinala sa second floor ng kanilang bahay. Pinasok ni Eric si Zara sa kwarto. Marahas sa binawi ni Zara ang kamay mula sa kapatid. "Alam mo ba to? Alam mo ba ito, kuya?" Buong pusong sigaw ni Zara sa kanyang kapatid. "No!" Angin naman ni Eric sa kapatid na nagpupuyos na sa kanyang damdamin. Tumataas baba na ang balikat ito sa sobrang galit at nanginginig na rin. "What was that?" Diing turo ni Zara sa labas ng kwarto niya. "Ano yun, kuya? Ano yung inanunsyo ni Papa? Anong ikakasal ako? At sino ang Miss Almonte na yun?" Sigaw ni Zara at wala na siyang pakialam kung marinig man siya sa labas ng kanilang bahay. "Hindi ko rin alam, Zara. Nagulat din ako." Ani naman ni Eric sa kapatid. "Kung alam ko lang ito, sana napigilan ko si Papa." Tugtong nito. Inis sa tinanggal ni Zara ang buhok na nakapusod kung kaya't bumagsak ng kanyang itim at bagsak na buhok. Nagwala si Zara at winalis gamit ang kamay ang kanyang mga perfume at makeup na nakalagay sa kanyang vanity. "Zara!" Pigil ni Eric kaso nagwawala ito. Marahas sa bumukas ang pintuan at iniluwa noon ang ama ni Zara at kusunod ang hinihingal ng ina nila. "Ano sa tingin mong ginagawa mo, Zara?" Tumagundong ang boses ng ama ni Zara. "Ikaw ang dapat tanungin ko niyan, Pa. Ano ang sinasabi mo ikakasal ako? Pa, wala akong kilala na Miss Almonte. Wala akong boyfriend. Kaya sino yung kintukoy mong papakasalan ko?" Halos maputol na ang ugat sa leeg ni Zara. "Nasa ibang bansa pa si Mr. Almonte. Uuwi siya sa susunod na linggo. Pero alam na niyang itong plano kong pag-anunsyo sa nalalapitin yung kasal." Punyag ng ama ni Zara. Nahilamos si Zara ang kamay at kumuha ng hangin sa ere. Ayaw ko magpakasal!" Giit ni Zara sa ama. "Ako ang magdedesisyon niyan!" Belta naman ng ama nito. "Wala kayong magagawa kung ayaw ko, Papa!" Giit ni Zara at tumulo ang luha sa sobrang frustrations. Hindi nga akalain na aabot ang kanya ama sa ganitong punto. "Ma!" Hinging tulong ni Zara sa kanya ina, ngunit umiling lamang ito. "Sorry, anak." Bugtong anang ng kanyang ina. "Sa ayaw at gusto mo, magpapakasal ka. Lahat ng luhom mo binigay ko. Lahat ng gusto mong puntahan at bilhin na kukuha mo dahil sa akin. Kaya panahon na para ikaw naman ang magbigay sa pamilyang ito." Galit na wika ng ama ni Zara. Umiling si Zara at bigong-bigo sa sinabi ng kanyang ama. "Kuya!" Tawag ni Zara sa kanyang kapatid. "Huwag kang makasali dito, Eric!" Ang kanyang ama at masamang tinignan ang kanyang kapatid. "Pa, ang bata pa ni Zara. 22 pa lang siya. Baka kung sino yung taong pakakasalan niya." Awat ni Eric. "Manahimik ka, Eric. Kung ayaw mong palayasi kita sa pamamahay ko!" Asik ng kanilang ama. Ayaw mang umiyak ni Zara kaso binibigo siya ng kanyang mga mata. Naawa siya sa kanyang sitwasyon. Pero mas grabe ang nararamdaman niyang galit at inis. Nag-isa siyang naiwan sa kanyang silid. Hindi makatulog. Matagal nang natigil ang kasiyahan sa baba pero magulo pa rin ang utak ni Zara. Nag-iisip siya ng paraan kung papaano niya tatakasan ang kinasasadlakang malas. May pera siya, pero hindi yun malaki. May card siya, pero alam niyang ipapahold yun ng ama niya kung maglalayas at gagamitin niya yun. Inilipot ni Zara ng mata sa kanyang silid at nag-isip-isip kung ano ang magagawa niya para isalba ang sarili. Hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang isang kulot na wig. Ginamit niya iyon sa isang Halloween party. Dahil doon,
Parang may isang bumbilyang umilaw sa kanyang utak at nakaisip ng plano. Dala ang isang backpack. Pumuslit si Sarah upang makalabas sa kanilang bahay. Dala niya ang kaunting damit at ilang gamit. Hindi niya dinala ang telepono at mga cards para hindi siya matrace ang kanyang pamilya. Sanay si Sarah na pumuslit sa kanilang bahay, kaya matagumpay siyang nakalabas. Tinakbo niya ang sasakyan sa kanilang lugar at sumakay ng tricycle papalayo sa kanila. Bumuntong hininga si Sarah at tumingin sa salamin. Nawala na ang kanyang mahabang buhok at napalitan niyo ng kulot at buhaghag na buhok. Ang kanyang makinis sa muka ay hindi na niya halos makilala dahil sa nilagay niyang artificial na nunal sa pisngi at nagsuot pa siya ng bilog na salamin. Ang kanyang sexy na katawan ay hindi makita dahil sa kanyang suot na maluwag na damit. Nakaabot ng Batangas si Sarah na ligtas at walang humabol sa kanya na tauhan ng kanyang ama. Labis ang kinaligaya iyon. Ang kanyang pagkawala sa kanilang bahay ay kinagagalak niya. Wala siyang pakialam kung magkagulo na sa kanilang bahay kakahanap sa kanya. Iniisip ni Sarah na wala siya sa fairytale o sa mga likhang isip na mga istorya kung saan nagkakatuluyan ang mga bida. Wala siya sa fairytale para maniwala na nag-work ang arranged marriage. Sa unang panahon lang yun nangyayari dahil kung tutuusin, nang kahit iyong magnobyo ay may mga karelasyon, nagkakaroon ng third party at nagkakahiwalay. Idagdag na sobrang talamak ang cheating sa henerasyon. Na makalabas si Sarah sa public restroom ng terminal, ngumiti siya at sinukpit ang sling ng backpack sa kanyang likod. Hindi man gamay ni Sarah ang lugar pero naglakad-lakad muna siya at naghanap na makakain. Kumain siya sa isang fast food at kaagad ding lumabas. Pinagtiringinan siya ng mga tao pero ipinagkibit balikat lang niya yun sa kanyang balikat. Nang may makita si Sarah na dyaryo, pumulot siya ng isa doon at nagpunta sa column kung saan may mga nakapost na hiring. Kumunot ang noo ni Sarah. Naalala na hindi siya makakapasok ng trabaho na walang mga papeles, kaya nagsettle siya sa hiring kung saan naghahanap ng kasambahay. At nang may makita siya, kaagad niyang isinulat ang numero noon sa kanyang palad at ang address ng bahay. Salamat po, si Sarah at binalik ang hiniram na dyaryo at ballpen. Dumating ang araw ng pagdating ni Mr. Almonte sa bansa at dumiretso ito sa komandor ng mga Adams. Winelcome ng kumpanya si Mr. Draco Almonte, ngunit hindi man lang yun pinakitaan ng kahit isang ngiti ng lalaki. We're very sorry, Mr. Almonte. Yung wika ng ama ni Sarah matapos ipaliwanag kay Draco ang nangyari. So you mean to say, nawawala ngayon ang babaeng pakakasalan ko? Ang anak ninyo? At isang linggo na siyang nawawala? Pero hindi niyo mahanap? Nagtugtong ang kilay ni Draco at dismayado sa mga taong nakaharap. Hahanapin namin sa lalo madaling panahon ang anak namin, Mr. Almonte. Kung gusto mong makita ang itsura ng anak namin, heto ang kanyang larawan at baka rin makita mo siya. Ang ama ni Sarah at saka nito itinulak ang larawan ni Sarah. Tumaas lang ang kilay ni Draco at saka tinignan ang larawan. Lihim na pinagmasdan ni Draco ang magandang larawan ni Sarah. Tumayo si Draco. 1 month po lang ngayon. Yan lang ang kaya ko ibigay na panahon. Para mahanap ninyong anak ninyo, Mr. Adams. Nabigay ko na ang pera kailangan ninyo. Sana sumunod din kayo sa nag-iusapan natin. Dahil kung hindi, wala akong pagpipilian kung hindi bawiin ang pera mo. Huling wika ni Draco at saka umalis. Niluwagan ni Draco ang necktie na makapasok sa kanyang kotse. Sa kondo po ba tayo, boss? Tanong ng driver ni Draco. No. Uwi akong Batangas. Anang naman ni Draco sa driver, kahit na gabi na, uuwi siyang Batangas. Ilang taon ding namalagi sa Draco sa ibang bansa at kung uuwi man siya sa Pinas, ay panandalian lang at hindi siya umuuwi ng Batangas. Pero dahil sa inis niya sa natanggap na balita, kailangan niya ng breather,
kung kaya't uuwi siya ng Batangas. Uuwi siya sa bahay ng mga taong kumupkop sa kanya at nagpalaki, ang mga Adesir. Samantala, si Sarah naman ay natutuwa sa kanyang bagong karanasan sa buhay. Buhay prinsesa si Sarah, kaya't hindi siya marunong magluto o maglabas at kahit kapag wawalis at pagpupunas ng muebles ay napupuna siya ng mga kasamang kasambahay. Natutuwa rin si Sarah na magsuot ng maid's uniform. Gusto niya yun at komportable siya roon. Ang inaakala ni Sarah na mahihirapan siya sa pagmamasukan bilang kasambahay ay hindi nangyari dahil na rin sa tulog ng mga kapwa kasambahay na masyon ng mga Adesir. Sa parehong gabi, nagising si Sarah sa uhaw. Wala silang ref sa maid's quarter kung kaya't lumabas si Sarah para uminom. Hindi nakakalimutan ni Sarah na isuot ang kanyang disguise kahit saan siya magpunta. At so far, sa isang linggo niya sa bahay ng mga Adesir, wala namang nakakahuli pa sa kanya ng totoong pagkakakilanlan. Malayang kumuha ng tubig si Sarah sa ref sa kusina at uminom. Pabalik na sana si Sarah sa maid's quarter nang may makita siyang malaking bulto ng tao na nakatayo papasok ng kusina. Ah! Malakas sa sigaw ni Sarah at kinapangan ng lamig sa katawan sa pag-aakalang nakakita ng multo. Hindi niya kasi binuksan ng ilaw ng kusina kasi ang ilaw na sala ay nakakarating naman. Malakas na napamura si Draco at kinapa ang ilaw ng kusina at inon. Naningkit ang mga mata ni Draco na makita si Sarah. Buhaghag ang kulot nitong buhok, may nunal sa muka at may suot na salamin. Walang nakakatawa pero hindi batid ni Draco kung bakit gumaan na pakiramdam niya na makita ang itsura ng babae. Bad mood siya since umalis sa opisina ng mga Adams pero tila nawala yun na makita niya ang postura ng babae. Tumikim si Draco. Who are you? Malalim ang boses si Draco na tila hinugot pa sa ilalim ng kanyang lalamunan ang boses. Madaling sinuklay. Suklay ni Sarah ang magulong buhok at tumayo na maayos sa kabila ng kanyang nagwawalang damdamin. Ako po si Ara, sir. Ara. Yun, ang kanyang fake name na ginamit ni Sarah sa loob ng bahay ng mga Adesir. Ara? Bago ka lang? Takang tanong ni Draco. Opo, sir. 1 linggo pa lang po ako rito sa bahay. Tarantang sagot ni Sarah dahil naging istrikto ang tono nito. Kinakabahan siya na baka sisantihin siya na wala sa oras. Ay! Sir Draco! Dumating na po pala kayo! At nagkukumahog na si Nay Celia ang humarap at kumausap kay Draco tungkol kay Sarah. Si Celia kasi ang namamalakad sa bahay kapag wala si Draco. Si Ara po ang pumalit doon sa isang maid natin na umuwi sa kanilang probinsya dahil nabuntis po. Paliwanag ni Celia sa kakauwi lang na amo. Yumuko si Sarah at nang sumubok siya mag-angat ng tingin, nagkasalubong ang mga mata nila ni Draco. Okay. Sorry kung nagulat kita, miss. Kakauwi ko lang din. Nagtaka lang ako sa ingay dito sa kitchen. Kaya ako pumunta. Ani ni Draco. Sorry din po, sir. Nagpasalamat si Sarah kay Celia at sumama na rito pabalik sa silid nila. Humiga na sila at pinatay muli ang ilaw ng kanilang silid pero gising na gising pa rin ang diwa ni Sarah. Hindi patid ni Sarah kung bakit pumasok sa kanyang isipin ang mukha ng amo. Mukha itong arogante, istrikto at tila hindi marunong ngumiti. Tinampal ni Sarah ang pisngi. Aaminin niyang sa dati niyang buhay ay normal lang naman makakita ng mga gwapong lalaki, mayayaman at may dating. Kaso iba ang epekto ng pagdating ni Draco sa mansyon. Kinabukasan, maagang nagising si Sarah para diligan ang mga halaman sa paligid ng bahay. Iyon ang pinakasimpleng ginagawa ni Sarah bilang isang katulong. Inaamin ni Sarah na hindi niya yung ginagawa sa dating buhay,
pero hindi siya nahihirapan sa kanyang adjustment sa bagong bahay. Sa katunayan ay malayang-malaya siya. Pakanta-kanta pa si Sarah at sumasayaw habang nagdidilig. At habang nagdidilig si Sarah, wala siyang kaalam-alam. Nasa second floor ng bahay, nandoon si Draco, topless, at nakahilig sa tabi ng floor to ceiling na bintana at nakatingin kay Sarah na nagdidilig. Kakagising na ni Draco at nais niya sanang pumunta ng gym nang mahagip ng kanyang mata si Sarah sa garden. Muling napangiti si Draco sa tanawin. Kumikembot-kembot pa si Sarah. What a nice view to start the day. Tawang-ani ni Draco at lumabas sa veranda ng kwarto at humawak sa railings ng veranda. Good morning, Ada. Automatic ang pagtigil ni Sarah sa pagsayaw at kanta na makita si Draco sa second floor ng bahay at ngiting-ngiting nakatingin sa kanya. Laglag ang panga ni Sarah. Sir! Good morning po. Utal-utal tuloy na wika ni Sarah sa pagkabigla. Nagdidilig ako, sir. Turo pa ni Sarah sa dinidiligang halaman. I know. Ngumiti pa si Draco. Kaagad na tumalikod si Sarah dahil iba talaga ang epekto ni Draco sa kanya. Taliwas sa unang impression niya sa amo. Palangiti ito sa kanya. Walang nakakatawa pero lagi itong nakangiti sa kanya. Sa mga sumunod na araw, Diyos po, sir. Sinalina ng juice ni Sarah ang baso ni Draco. Tangulang ang sinagot ni Draco. Umatras din si Sarah matapos pagsilbihan ng amo. Ngumuso si Sarah dahil nararanasan na niya ang pakiramdam ng kanilang mga mates sa bahay. Nakatayo sa gilid at pinagsisilbihan ang amo sa pagkain. Sir, magtatagal po ba kayo dito sa Batangas? Tanong ni Celia sa amo. Depends, Nice Celia. Pero, pagbibiti ni Draco at tinignan si Sarah. Baka tumagal. Makahulog ang wika ni Draco. Mabuti naman po kung ganoon, sir. Oo nga po pala, Nay. Naisipan ko pong pumasyal sa lupain. Gusto kong isama si Ara. Nanlalaki naman ang mata ni Ara. Ako, sir? Di makapaniwalang untag ni Sarah. Yes. Ayaw mo ba? May kabayo naman. Yun ang gagamitin natin paglilibot. Ani ni Draco. Umiling si Sarah. Sir, hindi ako marunong mga bayo. Katwira ni Sarah. Don't worry. You have me. Pwede naman sa isang kabayo tayo. Saad ni Draco na para bang wala nang pagpipilian si Sarah kung hindi ang sumunod sa amo. Wow! Wow! Hindi mapigil ang eksaherada ni Sarah. Nandalhin siya ni Draco sa mga stables ito. Iba't ibang klaseng kabayo ang kanyang nakikita at may iba't ibang kulay rin. May mga kabayo ring hindi kagaano katayog ang tindig. This is Agalon. Si Draco ang tinapik ang isang kabayo. Napaayo si Sarah sa kanyang suot na salamin at tinignan ang kabayo ni Draco. Ito ang kabayo ko at ang pinakapaborito ko sa lahat. Patuloy ni Draco at nilabas ang kabayo. Napalunok na malalim si Sarah na magtapat sila ng kabayo ni Draco. Malaki ito, matayog ang tangkad at sobrang shiny ng itim na buhok nito. Ekspertong umakyat si Draco sa kanyang kabayo at si Sarah naman ay tulala lamang sa tabi ni Draco. Hindi alam kung papaano sasampa sa ganoon katayog na kabayo. Sumasama minsan si Sarah sa kanyang kuya Eric kapag nagpopolo ito kasama ang mga kaibigan, pero ni isang beses ay hindi niya iyon nasusubukan. O kahit mga bayo man lang. Natatakot ako, sir. Isang malamyos na ngiti ang binigay ni Draco kay Sarah na siyang nagpawala sa puso ni Sarah. Muntik pa siyang sinukin dahil doon. Aminado si Sarah na gwapo ang amo at mukhang mabait, kaso para sa kanya hindi makatarungan na sa simpleng galaw nito. Kaya na nitong patibukin ang kanyang puso sa ganoong ritmo. Sa tulong ni Draco at ang isang tagapangalaga ng mga kabayo ni Draco,
Nakasampa rin si Sarah sa kabayo. Kumapit ka na mahigpit. Ani ni Draco sa tenga ni Sarah. Magaspang at malalim ang boses ito. Halos lagutan ng kanyang hininga si Sarah nang maramdaman ng init at hangin dala ng boses si Draco. Tumango na lamang si Sarah dahil parang naputol ang kanyang dila. Mahina ang takbo ng kabayo pero ramdam ni Sarah ang pagkiskis ng matitipunong katawan ni Draco sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Sarah ang nililikhang kilabot noon sa kanyang kaibuturan. Parang nagigising na kung ano sa kanyang katawan na bago pa lamang sa kanya. She been to many guys before, pero ni isa nun walang binatpat sa epektong dulot ni Draco sa kanyang katawan. Tila isang banyaga siya sa sariling katawan. Malayo pa tayo, sir? Hindi pa po ba tayo tapos? Anang ni Sarah sa amo na tahimik lang sa kanyang likod. Ilang minuto na rin kasi silang nakadaan sa puro mga gubat at damo lang ang nakikita. Malapit na. Don't worry. Kasi kahit matagal na akong hindi nakakalibot dito, kilala ko ang lupain na ito. Sige po. Ipinagtataka ni Sarah kung bakit siya ang sinama ng amo sa pamamasyal nito, kaso pas pinili niyang itikom na lamang ang bibig. Hindi naman napagod si Sarah sa paglalakbay ni Draco. Natutuwa pa nga siya kasi hindi niya yun nararanasan sa kanyang dating buhay. Namamasyal siya pero sa mall at mga bansa lang. Ni hindi niya lubos maisip na sa pagkakataong iyon ay doon pa siya makakapasyal ng gubat at mga bundok. Tigil muna tayo rito. Maya-maya ay wika ni Draco. Tumango naman si Sarah. Bumaba si Draco at saka itinaas ang dalawang kamay upang saluhin si Sarah. Sir? Usal ni Sarah. Come on, Ara. Si Draco naman. Pikit matang tinanggap ni Sarah ang mga bisig ni Draco at nagpipigil hininga pa siya nang buhatin siya nito at inilapag sa madamong lupa. Wow! Manghang saad na naman ni Sarah at napatingin sa paligid. Tinabihan ni Draco si Sarah. Itong kinatatayuan natin, ang pinakamataas sa burol sa buong lupain. Mula rito, natatanaw mo ang lahat ng lupain ng mga Adesir. Anit ito. Kaya manghang-mangha si Sarah kasi nakikita niya ang bahay ng mga Adesir at ang ibang talampas sa paligid. Mahangin sa kanilang pwesto, mainit, ngunit sa tulong ng isang puno, hindi naiinitan sina Draco at Sarah. Ara. Tawag ni Draco kay Sarah. Muntik na hindi yung marinig ni Sarah dahil sa malakas na hangin. Hinarap ni Sarah sa Draco. Sir? At pilit na hinahawakan ang peking kulot na buhok. Winalis si Draco ang buhok na sumasabog sa mukha ni Sarah at inipit niya ito sa likod ng tenga ni Sarah. Sinara ni Draco ang konting distansya na ng dalawa ni Sarah at hindi nito pinuputol ang titig nila sa isa't isa. Sir, utal-utal na sambit ni Sarah dahil nagwawala na ang kanyang dibdib dahil sa ginawa ng amo. Si Sarah ay gulat nang unti-unting bumaba ang mukha ni Draco sa kanya. Nais itulak ni Sarah si Draco at lumayo rito, kaso natulos siya sa pwesto. Hanggang sa dumapo ang labi ni Draco sa labi ni Sarah. Mas bumilog ang mga mata ni Sarah at dahil doon nakuha ni Draco ang pagkakataong hinasukin ang loob ng bibig ni Sarah. The kiss was tender, gentle and sweet. Kung kaya't nasagot din ni Sarah ang mga halik ni Draco sa kanya. Nalalasing siya sa mga halik nito na marahan lang ang galaw at tila ninanamnam ang bawat segundong naglalapat ang kanilang mga labi at naglalaban ang dila sa loob ng bibig. Kapwa silang hinihingal dalawa nang matapos. Namumula ang labi ni Sarah at pati na rin kay Draco na magtagpo ang kanilang mga mata. Doon lang bumuhos kay Sarah ang buong nangyari. Wala sa sarili niyang tumalikod sa amo. Ara,
Umuwi na tayo, sir. Usal lang nito at natahimik. Ara, tungkol doon sa halik ay... Nalusaw ang sasabihin ni Draco sa ere nang putulin siya ni Sarah. Kalimutan natin yon, sir. Dala lang yun na bugso ng damdamin. Tayo lang kasi rito. Si Sarah. Umiling si Draco bilang di pagsang-ayon. No, you don't understand, Ara. The kiss. Sir, umuwi na lang tayo. Please po. Naisuntukin ni Draco ang sarili. Hindi niya alam kung ano ang sumanib sa kanyang katawan nang halikan si Ara. Alam niyang attracted siya sa babae, kahit na iba ang itsura nito. Ngunit wala siyang karapatan na halikan ito. Oo, katulong niya ito sa kanyang bahay. Ngunit hindi ito katulad sa mga painting niya sa bahay na pagmamay-ari niya. Tao rin si Ara. Hindi niya ito posesyon. Dumaan ang mga araw. Ay naging 1 linggo, pero patuloy ang pag-iwas si Sarah kay Draco dahil sa insidenteng nangyari sa kanila. Dahil sa halik, isang halik na nagbago sa pakikitungo ni Sarah kay Draco. Attracted si Sarah kay Draco, pero hindi niya inaasahan na hayaan niya itong humalik sa kanya ng ganoon lang. Hindi niya inaasahan na binigay ang kanyang sarili, utak at puso na halikan ng lalaki hindi niya naman kilala maliban sa pangalan nito. Dismayado si Sarah sa sarili dahil umalis siya sa kanilang bahay upang pagtaguan ng kanyang pamilya at makatakas sa arranged marriage. Tingin ni Sarah ang bata niya pa para magpakasal at matali sa taong hindi niya kilala, kaya siya naglayas at nagpakalayo-layo. Pero heto siya at nahuhulog ang loob sa amo na hindi niya naman kilala. Ara! Nalingon ni Sarah ang tumawag sa kanya. Sa mga lumipas sa araw ay nasasanay na talaga siya sa kanyang alias sa pangalan. Nagugustuhan niya ang Ara kumpara sa tunay niyang pangalan. Oh, David! Si David ay hardinero sa bahay ng mga Adesir at sa mga nagdaang araw, ito ang laging nakakasalamuhan ni Sarah. Hindi kasi siya naglalagi sa loob ng bahay dahil iniiwasan niya si Draco. Nahihiya siya dahil sa halik. Nahihiya siya dahil baka inaakala ng kanyang amo na easy girl siya. Tutulong ka ulit? Si David na makalapit kay Sarah. Oo, sana. May maitutulong ba ako sa iyo? Ani ni Sarah. Sa kanyang dating buhay ay hindi siya kailanman humawak ng lupa, pero ngayon ay nagagawa na niya at natutuwa siya sa pagtatanim ng mga bulaklak. Nagla-landscaping kasi si David at tumutulong si Sarah. Mainit kayo dito, Sarah. Sa loob ka na lang tumulong. Ang puti mo pa naman. Puna ni David. Naalala tuloy ni Sarah na muntik na siyang hindi tanggapin ni Celia, ang namamalakad sa bahay ng mga Adesir, na makita siya. Maputi kasi siya at mukhang hindi naghihirap dahil sa kanyang balat. Mabuti at nakalusot siya rito. Hindi, ayos lang David. Git naman ni Sarah. Walang magagalit? Paniniguro ni David. Wala. Agad na sagot naman ni Sarah. Sige, ikaw bahala. Yung mga bulaklak na lang. Pa-arrange dyan sa tabi. Utos si David kay Sarah. Ang galing mo naman sa ganito, David. Saad ni Sarah habang hinihimay ang mga bulaklak. Ito ang gawain ng mama ko noong araw-ara. Sa kanya ako natuto. Si David naman. Ikaw, Ara, nasaan ang mga magulang mo? Di mo kasi sila nababanggit. Dahil doon, saglit na natigalgal si Sarah sa kanyang ginagawa. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawawala dahil hindi niya inaasahan na itatanong yun ni David. Sa probinsya namin, medyo tagilit kasi ang relasyon ko sa kanila, David. Si Sarah na makabawi sa gulat. Pwede malaman kung bakit? Panakang tanong ni David kay Sarah. Bumuntong hininga si Sarah
Napatitig sa sunflower sa kanyang harapan. May gusto kasi silang ipagawa sa akin na hindi ko gusto. Ayaw ko pero pinipilit nila ako. Kaya ganun, tahimik na usal ni Sarah. May bala ka bang umuwi sa inyo sa day off mo? Ani ni David. Hindi ko pa alam. Depende siguro. Ani naman ni Sarah. Ang masinsinang pag-uusap ni Sarah at David ay naputol ng tawagin si Sarah sa kanyang kasamahan na papasuki sa loob ng bahay. Iniwan ni Sarah si David at saka naghugas sa kanyang kamay. Nagpupuna si Sarah sa kanyang basang kamay sa likod ng kanyang maid's uniform nang pumasok sa bahay. Bakit daw? Tanong ni Sarah sa tumawag sa kanya. Ipapalinis daw sa iyo ang library sa taas. Ani nito na may dalang feather duster. Sige. Bilisan mo, Ara. Naghihintay si Sir Draco sa taas. Ani nito na kinatigil ni Sarah. Ha? Nasa taas si Sir? Sa library? Karalkal ni Sarah. Oo. Magbabantay siguro dahil alam mo na baka may mawala sa library. Ani ng kasama niya. Pwede pang ikaw na lamang sa taas? Ako na lang maglilinis dito sa baba. Si Sarah. Iniiwasan niya si Draco. Pero mukhang ang pagkakataon na ang gumagawa ng paraan para magkita sila ni Draco. Sa linggong pagtatago niya dito, mukhang magkikita na sila. Hindi pwede. Ikaw ang nirequest. Matabang na ani na kasama niya at tila may pandididi itong tumingin kay Sarah. Mula ulo hanggang paa. Siguro nagbiwirduhan sa kanya ang kasama niya dahil sa kanyang buhagag na wig at mukhang may mga nunal na kanyang gawa-gawa lang. Wala na nagawa si Sarah kung hindi ang sumunod sa sinabi ng kanyang kasama. Dala ang mga panlinis ay kumatok muna si Sarah sa pinto ng library at saka pinihit ang doorknob bago pumasok at isinara din ang pinto sa likod. Maaliwalas ang library. Taliwas sa iniisip ni Sarah na madilim at vintage type na aklatan. Sir, saan pa maglilinis? Utal ni Sarah. Nag-angat na tingin si Draco kay Sarah at halos mahigit ni Sarah na makita ang mga mata ni Draco. Iba talaga ang epekto ng titig ng lalaki sa kanya. Parang nakikita nito pati ang kanyang kaluluwa. The chairs and the shelves. Maikli lang nitong untag sa kanya. Tumango si Sarah at nagsimulang maglinis kahit na dumadagundong ang kanyang tip-tip. Para siyang teenager na first time magkaroon ng crush. Natapos si Sarah ang paglilinis sa table at chairs na nasa harap ni Draco kung kaya't lumipat siya sa mga bookshelves. Nagpupuna sa mga shelf si Sarah nang may maramdaman siyang presensya sa kanyang likuran. Sa lapit nun sa kanya, pati ang init ng tao na nanggagaling sa kanyang likod ay nararamdaman niya. Napasinghap si Sarah nang manalakay sa kanyang ilong. Ang bango ni Draco. Tila nalalasing siya rito. Nakakaya mo talagang iwasan ako sa loob ng isang linggo, ha? Ang barito ng boses si Draco. Napapikit si Sarah nang itungkod ni Draco ang isang kamay sa shelf. Naglilinis ako, sir. Baka maalibukan po kayo. Iwas si Sarah sa sinabi nito. Sa tingin mo ba, pinapunta kita rito para talaga maglinis? Si Draco. Napatigil si Sarah sa kanyang pagpunas. Hinarap niya si Draco at napaatras nang makita ang layo nilang dalawa. Halos idikit na ni Draco ang matigas sa katawan kay Sarah. Sir? Ara, hindi mo ba talaga ako naisip? Pinanliitan ng mga mata ni Draco si Sarah. Napalunok si Sarah sa sinabi ni Draco. Sir Draco, ani ni Sarah. Ngumisi si Draco. Ang sarap pala pakinggan ng pangalan ko kapag ikaw ang sumasambit. Ano pa kaya ang kaya mong gawing tono sa pagsambit mo sa aking pangalan, Ara?
Ani ni Draco na ang tingin ay nakasara lang. Nakatingala si Sarah kay Draco pero hindi niya mahinuha ang mga emosyong nagsasayaw sa mga mata nito na tila siya ay hinahalina. "Sir, maglilinis pa po ako," usal ni Sarah. Kinuha ni Draco ang pamunas sa kamay ni Sarah at hinayaan niyang mahulog sa sahig. Sinundan ni Sarah na tingin ang kawawang basahan sa sahig. Pinihit ni Draco pagtingin sa kanya si Sarah hanggang sa mag-abot ang kanilang mga titig. "Sir," nanginginig na wika ni Sarah. Hindi mo alam kung gaano ako nagsiselos, Ara. Hindi mo alam na para na ako nababaliw kakaisip sa'yo. Tapos ikaw masaya ka lang na nakikipag-usap doon sa hardinerong yun. Diing wika ni Draco at nagidkit pati na ang bagang. Nanginginig si Sarah sa harapan ni Draco. Hindi na mabilang sa kami ni Sarah ang mga lalaking pumirma sa kanya. Nagkaroon pa nga siya ng flings pero ni minsan hindi siya na-intimidate sa mga titig ng mga ito. May mga nakahalikan, casual ang mga yun. Pero hindi niya maihahantulad ang halik ni Draco sa kanya. "Sir, hindi ko po kayo maintindihan." Nangatal pati ang boses si Sarah. Hindi mo maintindihan o ayaw mo lang aminin. Ang saya mo kasi kasama si David sa labas. Mas pinipili mo pang magpaaraw roon sa garden kaysa rito sa loob ng bahay. You left me no choice kung hindi ang papasukin ka rito. Walang pag-aalinlangang wika ni Draco. Pinalanda si Draco ang kamay sa mukha ni Sarah. Sa mga nagdaang araw na halos hindi niya masilay na mukha nito, tila laging masama ang kanyang pakinamdam. Nagnanakaw lang siya na tingin kay Sarah mula sa kanyang silid at tinatanaw itong masayang nakikipag-usap sa hardinero ng bahay niya. It sounds so impossible, pero para kay Draco, love at first sight too happens. At ang pagtingin, ang feelings niya para kay Sarah, ang buhay na patunay nun. Hindi siya romantic na tao, nahihirapan siya sa pag-express sa kanyang sarili. Ngunit pagdating kay Sarah, ay tila may ginagawa siyang hindi niya inaasahan na gagawin niya. It's like a magic. "Sir, magkaibigan kami ni David. At bilang isang katulong din ng bahay ni ito, nararapat lamang na tumulong ako sa mga gawain dito." Ani ni Sarah at pilit na pinapakalma ang sarili. Tayo. Ano tayo, Ara? Natameme si Sarah doon. Ano nga ba sila? "Amo po kita at katulong ako rito sa bahay ninyo," si Sarah. Ngunit pinutol siya ni Draco. Hindi ako mapalagay nitong mga nakaraang araw, Ara. Ang dami kong iniisip at trabaho na ginagawa rito. Ngunit ikaw, hindi ka mawala sa isip ko sa kahit na anong gawin ko. "Sir Draco," ani ni Sarah. I like you, Ara. I really do. Kumpisal ni Draco kay Sarah. "Pero sir, katulong lang po ako. Hindi maganda. Walang pinag-aralan," saad ni Sarah. Pero kasinungalingan yun. Nakapagtapos siya na may posisyon siya sa kanilang kumpanya. Pero naglayas siya. Wala akong pakialam, Ara. Ikaw ang gusto ko. Gusto ko lahat sa'yo. Kahit yung nunal mo pa sa mukha. Lumunog si Sarah. "Sir, hindi niyo po alam ang sinasabi ninyo. Baka dala lang yan sa bugso ng damdamin niyo. Dahil nagkahalikan tayo. Handa kong kalimutan yon, sir." Sadly, ayaw kong kalimutan yun, Ara. "Pero sir..." Don't give me reasons to unlike you, Ara. Tell me, gusto mo rin ba ako? Huwag kang magsinungaling. Seryosong wika ni Draco. Yumuko si Sarah. Gusto niyang amo, ngunit hindi nito alam ang totoo. Gusto siya nito bilang si Ara. Wala itong alam sa tunay niyang pagkatao. And what if malaman nitong katotohanan? Anong gagawin niya? "Sir, gusto man kita. Ngunit may bagay na
Naputol si Ara na sunggaban ni Draco ang mga labi niya. Just you, liking me, Ara. Sapat na yun. Yun na ang hinihintay kong salita mula sa'yo. Ani ni Draco at muling inangkin ang mga labi ni Ara. Sa muling pagkakataon ay nagpatinanod si Sarah sa mga halik ni Draco. Niwala siyang lakas itulak o pigilan ito kasi nais din niya. She wants him to. Napaigik si Sarah na buhati siya ni Draco habang hindi napuputol ang kanilang halikan. Dinala siya ni Draco sa table nito at doon nagpatuloy ang kanyang marubtob na halik. Halik ng pagkamis sa isa't isa. Halik ng isa't isa lang ang makakapuno. Kapos sila hinihingal ng matapos. Namumula at namamaga ang labi ni Sarah mula sa mahabang halikan. Sinandal ni Draco ang noo sa noo ni Sarah at nag-abot ang tungki ng kanilang ilong. Huwag kang ngumingiti kay David. Sir, kaibigan ko nga. Ani ni Sarah na kaagad sinupo ni Draco. Nagsaselos ako, Ara. Please have mercy on me. Nakakuyom ang panga ni Draco habang sinasaysay yon. Sir, tanging sambit lang ni Sarah. You are my girl now, Ara. Don't be sir anymore, sabi ni Draco. Ngumuso lang si Sarah. Kinikilig pero ayaw niyang aminin yon kay Draco. Dahil lalaki lang ang ulo nito. Tumango si Sarah at saka niyakap si Draco. Natatakot man si Sarah sa kakahantungan ng kanyang pag-amin kay Draco. Ipinagdarasal na lamang niya na sana ay magkaroon siya ng lakas ng loob na umamin dito at sana matanggap siya ng lalaki. Sana matanggap siya ni Draco kung sino at ano siya. Pero iniisip ni Sarah na dapat unahin niya munang harapin ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang ayusin ang relasyon nilang pamilya at ipaintindi sa ama ang kanyang saloobin at soon ang kanyang relasyon kay Draco. Isang gabi, matapos makapagbihis si Sarah, maingat siyang lumabas sa maid's quarter. Takot na baka magising niya ang mga kasama roon. Pigil hiningang sinara ni Sarah ang pinto na silid at saka siya parang ninja na umakyat sa ikalawang palapag ng bahay ni Draco. Matapos kasi ng hapunan, pasikreto siyang nilapitan ni Draco habang naghuhugas siya ng pinggan at sinabing paakitin siya sa silid nito. Excited si Sarah dahil first time niya makakapasok sa silid nito. Hindi kasi siya ang nakatokang magdinis sa kwarto ng amo na ngayon ay boyfriend na niya. Hindi maipaliwanag ni Ara ang kilig dahil kahit na hindi sila dumaan ni Draco sa talking stage at courtship, pinapadaman naman ni Draco sa kanya ang mga yun. Their I love yous are in secret manner. Ang kanilang landian ay sikreto rin dahil ayaw ni Sarah na malaman yun ng mga kasamahan niya sa bahay. Baka kasi kung anong isipin ng mga ito at baka bagbago ang turing nito sa kanya. Kailangan man ay hindi nainip si Sarah na isuot ang wig, ang kanyang salamin hanggang sa pagkakataong iyon. Gustong-gusto na niyang aminin kay Draco ang tunay niyang pagkatao. Nasasakal na kasi siya sa kanyang pagpapanggap. Kapag nasa tabi niya si Draco o kahit kapag tinatawag siya ni Draco, sumasama ang loob niya kapag tinatawag siyang Ara ni Draco. She wants to correct him. Kumatok si Sarah na ilang beses sa pintuan ni Draco at kaagad naman yung bumukas at hinila ni Draco si Sarah papasok. Thank God you came. Ani ni Draco, sabay halik sa noo ni Sarah. Kinikilig naman si Sarah at kiming ngumiti. Sabi mo ani ni Sarah. Hindi niya alam na excited din pala magkaroon ng relasyon sa kanyang amo. Hinila ni Draco si Sarah patungong kama at mapatakip si Sarah sa kanyang bibig nang makita ang nandoon. Isang bouquet ng red roses, teddy bear at may salamin din na binili si Draco para kay Sarah. Ano to? Ani ni Sarah. My small gifts for you. Ani ni Draco.
Para kay Sarah, hindi iyon maliit. Sobrang laking bagay nun para sa kanya. Batid na niyang gentleman at mabait talaga si Draco. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay natouch siya na sobra sa ginawa nito. Sinugod ng yakap ni Sarah si Draco. Salamat! Salamat, Draco! Saad ni Sarah. Yumakap naman si Draco kay Sarah at inawi ang buhok nito. Hindi matukoy ni Draco kung bakit adik na adik siya sa amoy ni Sarah. Anything para sa'yo, babe. Sabi ni Draco. Kumala si Sarah sa kanilang yakapan bago tumingkayat at hinalikan si Draco. Ang planong mababaw na halik ay lumalim hanggang sa hiniga ni Draco si Sarah sa kama at sinampa ang kasintahan. Kinabahan ako kanina. Masarap at mahirap pala itong may secret relationship sa amo mo. Natatawang wika ni Sarah habang nakayakap kay Draco. Nasa kama pa rin silang dalawa at kakatapos lang nila sa kanilang make-out. Nagpasalamat talaga si Sarah na ang tibay ng pagkakakabit niya sa kanyang wig. Suot na rin niya ang bagong salamin na binili ni Draco para sa kanya. Gusto mo bang sabihin na sa kanilang relasyon natin? Walang problema sa akin, Ara. Ikaw lang ang hinihintay ko. Nirerespeto ko kung ano man ang magiging desisyon mo. Ani ni Draco at pinaglalaruan ang laces ng duster dress si Sarah. Huwag muna. Tsaka, gusto ko rin naman tong iset up natin. Hayaan na muna natin na sa atin munang relasyon na ito. Ani ni Sarah. Si Draco naman ay napaisip din. Kailangan niyang pumunta sa Maynila upang personal na kausapin ang mga Adams tungkol sa plano niyang pagkalas sa arranged marriage nila ng anak nito. Ayaw ni Draco na maging sagabal yun sa relasyon nila ni Ara. Buo na ang desisyon ni Draco. Alam na niya kung sino ang gusto niyang dalhin sa simbahan. Alam na niya kung sino ang gagawin niyang nanay sa kanyang magiging anak. Sa relasyon na ito, ikaw ang masusunod, Ara. Kung ano ang gusto mo, yun ang susundin ko. Saad ni Draco. He is never been this submissive to any other woman until Ara came. Thank you, Draco. I love you. Ani ni Sarah. I love you too, babe. Sabi ni Draco. I love you more. Natatawang wika ni Sarah. I love you more than you love me. Nakangiti namang saad ni Draco kay Sarah at pinugpog ito ng halik. Sa sumunod na araw, pumiyahe si Draco pa Maynila. Inaya niyang sumama si Sarah sa kanya, ngunit kaagad namang tinanggihan niya ni Sarah. Kaya naman mag-isa siyang bumiyahe. Samantala sa mansyon ng mga Adams, hindi pa rin nila nahanap si Sarah. Galit na ang ama ni Sarah dahil sa ginawa ng anak. At halos sumpain na nito. Ang kuya naman ni Sarah ay nakahinga na maluwag na hindi pa nakikita ang kanyang kapatid. Ayaw niya magdusa ang kanyang kapatid sa piling ng lalaking ayaw naman nito. Ara! Napatalon si Sarah nang biglang nasalita si David. Hapon na at nagdidilig siya sa mga halaman na bagong tanim pa lang. Grabe ka, David! Muntik na akong atakin sa puso dahil sa iyo. Ani ni Sarah at napakamot sa kanyang dibdib. Mukha kasing ang lalim ng iniisip mo. Kanina pa kaya kita tinatawag, pero hindi mo ko nadidinig. Ani naman ni David. Pasensya na, may iniisip lang kasi. Ani naman ni Sarah. Sinamahan ni David si Sarah sa pagdidilig. At habang nagdidilig sila, hindi sinadya ni Sarah na matalsikan ng tubig si David. Gumanti si David sa kanya kung kaya't umabot sila sa puntong nagbabasaan na sila ng tubig. Pumasok si Sarah sa maid's quarter na basa. Pareho sila ni David na nabasa at napagalitan pa ni Celia. Nag-akseraw kasi sila ng tubig. Naligo na lang si Sarah at dahil kampante siyang walang tao sa silid, malaya siyang lumabas sa silid na hindi suot ang kanyang wig, wala ang kanyang salamin at ang kanyang nunal. Nasa natural siya muka at muka
ni Sarah Adams. Ngunit, natulo si Sarah sa kanyang kinatatayuan, nahulog sa sahig at pitpit niyang lalagyan ng sabon. Humigpit ang pagkakahawak ni Sarah sa wig na nasa kanyang kabilang kamay at ang salamin na bigay ni Draco. At para siyang niligo ng ilang yelong balde nang makita sa silid si Draco, may dala itong sunflower na bouquet at chocolates at tulala na nakatingin sa kanya. Draco? Nauutal na wika ni Sarah at nagngilit ang mga luha. Ang mga mata ni Draco ay nagpabaling-baling sa muka at sa wig at salamin na bitbit ni Sarah. Sarah Adams? Garalgal na saad ni Draco. Sa kanilang pangangatog ng mga tuhod ni Sarah, naihakbang niya pa rin ito patungo kay Draco. Draco, magpapaliwanag ako. Sumamo ni Sarah at saka binitawan ang bitbit na wig at salamin. Umatras si Draco, yumuko at pumikit na mariin bago muling tinignan si Sarah. Sorry. Usal ni Sarah at mabilis sa tumulo ang luha sa takot at kaba. Takot siya na baka mahusgahan ni Draco. Kinakabahan siya dahil baka talikuran o iwan siya ni Draco dahil sa kanyang pagsisinungaling dito. Kilala mo ba ako, Sarah? Nahihirapang wika ni Draco na para bang may nakaharang sa kanyang lalamunan. Kaagad na umiling si Sarah bilang sagot kay Draco. No, ani ni Sarah. Kilala kita, Draco, pero sa pangalan mo lang. Nakakainis nga dahil kahit ang pangalan mo lang alam ko, nahulog pa rin ako sa iyo. Nakakainis na kahit hindi kita lubos sa kilala. Ang dali mong makapasok sa puso ko. Nangingiyak na wika ni Sarah. Kung gayon, ano ang buo kong pangalan, Sarah? Hamon ni Draco. Draco Adesir. Ani ni Sarah. Huminga na malalim si Draco. Binaba nito ang bulaklak sa malapit na kama at pumunta patungo kay Sarah. You should have asked me kung anong buo kong pangalan, Sarah. Saad ni Draco na kinalito naman ni Sarah. My name is Draco Adesir Almante. Patuloy ni Draco na kinatigalgal ni Sarah. Nalalaki ang mga mata ni Sarah na unti-unti na mag-sink in sa kanyang utak ang pangalan ni Draco. Almante? Hindi makapaniwalang wika ni Sarah. Yes, Sarah. Ani ni Draco. Ikaw ba dapat ang lalaking... Hindi matapos si Sarah ang sinasabi nang sumapaw sa kanya si Draco. Ang lalaking pakakasalan mo sana. Napamura si Draco. Hindi mo alam kung ano iniisip ko, Sarah. Nitong mga nakaraang araw, iniisip ko kung papaano ako kakala sa kasal namin ni Sarah Adams dahil may girlfriend na ako si Ara. Ngunit, hindi ko inaakala na ganito ang magiging twist ng buhay ko. I already met your parents. I already turned down the engagement pero heto ka. Iiling-iling na wika ni Draco. Inisip ko rin, niloloko mo ako. Akala ko kanina alam mo ang totoong pagkatao at parte ito na plano ng pamilya. Naputol si Draco nang yumakap sa kanya si Sarah at umiyak. Sarah, anang ni Draco. Takot ako, Draco. Akala ko magagalit ka sa akin. Akala ko palalayasin mo ako dahil sa pagsisinungaling ko sa iyo. Nguwa ni Sarah at tila hindi nito alintana na nakatawel lang siya. Babe, sambit ni Draco. Hindi ko alam. Hindi alam ng mga magulang ko na umalis ako sa amin, Draco. Umalis ako sa amin matapos ko malaman na ikakasal nila ako sa lalaking hindi ko kilala. Naglayas ako, nagpakalayo-layo sa amin at nag-disguise hanggang sa makapasok ako ng trabaho dito sa Batangas. Wala akong ideya kung sino si Mr. Almante.
Hindi ko talaga alam, Draco. Umiiyak na saad ni Sarah. Totoong wala siyang ideya kung sino o ano nga ba ang muka o itsura ni Mr. Almante. Sa takot at galit noon ni Sarah sa kanyang ama ay hindi na niya naisip na mag-search tungkol kay Mr. Almante. Ang iniisip niya lang dati ay ang paglayo mula sa kanyang pamilya. Hinawakan ni Draco ang leeg ni Sarah at hinaplos. Ngayon nakilala mo na ako. Na ako. Si Draco Almante. Tatakbo ka pa rin ba? Lalayuan mo pa rin ba ako, Sarah? Saad ni Draco. Umiling si Sarah. Siguro, kung noong unang araw niya pa lang ay nalaman niya si Draco at ang kanyang pakakasalang lalaki ay iisa, baka may chance na alis talaga siya ng bahay nito. Ngunit ngayon, wala na siyang balak. Hulog na siya eh. Mahal na niya si Draco. Mahal na niya ito kahit hindi niya pa alam ang tunay nitong pagkatao. Hindi. Wala na akong balak pang lumayo sa iyo, Draco. Whether you like me or not, hindi ako aalis. Panindigan mo na itong feelings ko. Usal ni Sarah. Ngumiti si Draco. Hindi mo alam kung gaano ako ka-nervous kanina. Hindi mo alam kung anong klaseng takot ang dinulot pa sa akin, Sarah. Pareho silang dalawa. Pareho silang takot at kinakabahan dahil sa nabunyag na sikreto. Ngayon, wala rin akong balak na iwan ka, Sarah. Whether you like it or not, hindi na rin kita pakakawalan. Handa ulit akong harapin ang mga magulang mo sa ikalawang pagkakataon. I love you. Napangiti si Draco roon. I love you more, Sarah. O kung ano man ang pangalan mo. Ani ni Draco. Kinabig ni Draco si Sarah. Papalapit sa kanya hanggang sa magdikit ang kanilang katawan. Anong itatawag ko ngayon sa'yo? Zara or Ara? Ani ni Draco. Mas gusto kong Sarah. Nagsiselos kasi ako kapag Ara. Pakiramdam ko. Hindi ako yun. Amin ni Sarah kay Draco. Sa walang patumpik-tumpik ay siniil ng halik ni Draco si Sarah. Ngumiti si Draco sa gitna ng halik niya kay Sarah. Kinala si Draco ang towel na tanging nakatabing sa katawan ni Sarah at napahiyaw ito. Draco! Baka may biglang pumasok. Nasa maid's quarter tayo. Pagalit na wika ni Sarah kay Draco. Don't worry, babe. Hindi ko hahayaan na may ibang makakita sa'yo ng ganito. It's for my eyes only. This is mine. You are mine. Saad ni Draco bago pinasadahan na tingin ang buong katawan ni Sarah. Sinilip ni Sarah ang pinto at nakita niyang nakalak ang pintuan. Ngunit ang atensyon ni Sarah ay lumipad na nang tuluyan ng angkin ni Draco ang kanyang mga lapi, sabay yakap sa katawan niya. Napasinghap si Sarah at dinamdam ang bawat lapat ng labi ni Draco sa kanyang katawan. Halos mangisay siya sa bisig ni Draco. Kung hindi lang siya yakap ni Draco, ay baka bumagsak na siya sa sahig. Hiniga ni Draco si Sarah sa kama at kaagad na dumagan kay Sarah. I want you, babe. I really do. Namamaos ng wika ni Draco. Binaba ni Sarah ang tingin kay Draco na nasa kanyang pusonan. I want you to, Draco. Please take me. Saad ni Sarah na siyang kinawala ni Draco sa kanya sarili at tuluyan na silang nilamon ng makamundong pagnanasa sa isa't isa. Hindi lang isa o dalawang beses na inangkin ni Draco si Sarah. They satisfied themselves hanggang sa kapos silang dalawa ay napagod. Draco takes Sarah over and over again para bang minamarkahan niya si Sarah at ilang punla rin ang kanyang binigay kay Sarah. Bakit Adisir ang tawag dito sa mansyon mo? Tanong ni Sarah kay Draco na makabawi sila sa kanilang lakas. Dahil sa mga Adisir itong bahay. Ang pamilya Adisir ang nagpalaki sa akin. Ang kumupkop sa akin nang mawala ang mga magulang ko. Almante ako, pero sa mga Adisir itong lahat. Utang ko sa kanila kung nasaan man ako ngayon. Sagot naman ni Draco at niyakap ang hubad na katawan ni Sarah. Napatango si Sarah. Nagpatuloy ang relasyon ni Sarah at Draco
Nalaman din kalaunan ng mga maid sa bahay ang kanilang relasyon, pati na ang tunay na katauhan ni Sarah. Sorry, Sarah. Ang lakas ko pa namang magtalay sa'yo at mag-utos sa maghugas ka ng pinggan. Nangingiyak na wika ng isang kasamahan ni Sarah. Noong una, akala ko talaga kung sino mang kukulam ka, Sarah. Shoot ang ganda mo naman pala. Sabat naman ng isa. Natawa na lamang si Sarah sa mga kasama niya. Nako, huwag ka nang kumilos dito, Sarah. Boyfriend ka na ni Sir Draco. Tapos, hindi ka nakatulong rito. Awat naman ng isang babaeng katulong kay Sarah. Boyfriend ako ni Draco, pero malaya akong makakakilos dito. Girlfriend lang niya ako. Wika naman ni Sarah. Hindi ka na rin ba matutulog doon sa silid natin, Sarah? Sa taas ka na matutulog o sa kwarto ni Sir? Usisa ng kausap na katulong ni Sarah. Kaagad naman nang umiling si Sarah. Hindi. Ano ka ba naman? Doon pa rin ako sa silid natin, no? Ani ni Sarah. Nais mang palipatin na silid ni Draco si Sarah. Kaso mas gusto ni Sarah doon sa kanyang dating silid, sa maid's quarter. Masaya kasi siya roon dahil sa kanyang mga kasama. Ang pinagkaiba na lang na setup ng relasyon ni Sarah at Draco, ngayon ay malayo na si Draco na makakapag-display sa kanyang affection towards Sarah. Tapos si Sarah, hindi na patagong pupunta sa silid ni Draco. Lumipas ang ilang linggo at hindi maipaliwanag ni Sarah kung bakit napapadalas ang kanyang pagkakahilo at minsan naduduwal pa siya. Narealize din ni Sarah na hindi pa siya dinadatnan sa buwan ng dalaw niya. Nag-utos si Sarah na magpabili ng pregnancy test at kinagabihan ay kanya iyong ginamit. Pigil hininga si Sarah habang hinihintay ang resulta ng kanyang PT. Oh my! Ani ni Sarah na makita ang resulta. Kaagad na lumabas si Sarah sa banyo at nadatnan niya si Draco na nakaupo sa kama. Anong nangyayari? Sinabi ni Naicelia na nagpabili ka lang ng PT. May masakit ba sa'yo, Sarah? Pumunta na tayo sa ospital para... Pinutol ni Sarah si Draco sa pamamagitan ng pagtaas si Sarah sa hawak na PT. Nangunot ang nood ni Draco. Ano to? Litong wika ni Draco. Napahilama si Sarah sa palad. I'm pregnant. Buntis ako, Draco. Ani ni Sarah. Ilang saglit na natahimik si Draco. Nakatitig lang ito sa PT na hawak ni Sarah. At ilang sandali na ay bumuka na ang bibig nito. Kaso, nawalan ito ng malay. Lahat ng nasa bahay ni Draco o sa bahay ng Adesir ay nagdiwang nang inanunsyo ni na Draco at Sarah ang kanilang pagdadalang tao. Hindi na pinagkalat ni Sarah na nawalan ng malay si Draco nang malaman nitong nabuntis siya dahil pikon ang kanyang nobyo. Kaya naman kinabukasan, nagdesisyon si Sarah at Draco na bumalik na Maynila upang personal na kausapin ang mga magulang ni Sarah. Kinakabahan ako, ani ni Sarah kay Draco. Don't worry, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin, babe. Kahit anong sabihin ng pamilya mo o maging desisyon nila, papakasalan kita. Papakasalan kita kasi mahal kita, Sarah. Hindi kita papakasalan dahil lang sa buntis ka. Buntis ka man o hindi, ikaw ang babaeng gusto ko nang iharap sa altar. Saad ni Draco at saka humalik kay Sarah. Pagkarating ni Sarah at Draco sa mansyon ng mga Adams, gulat ang mga tao roon nang makita si Sarah na kasama ni Draco. At labis na nawindang ang pamilya ni Sarah na makita ito. Anak! Diyos ko! Iyak ng ina ni Sarah. I'm so sorry, anak! Sorry kung walang nagawa ang mama mo. Ani nito. Sarah, thank God! Si Eric naman at niyakap ang kapatid. Ang huling lumapit kay Sarah ay ang kanyang ama na lumuluha. I'm so sorry, my daughter. Ang ama ni Sarah at saka ito humakbang papalapit kay Sarah at niyakap na mahigpit ang anak. Sorry, anak. Sana mapatawad mo ako.
Sarili ko lang ang iniisip ko. Dagdag pa nito. Sorry rin, Pa, Ma, Kuya. Sorry sa ginawa ko. Sorry dahil pinag-alala ko pa kayo. Ani naman ni Sarah. Lumapit si Sarah kay Draco matapos makausap ang pamilya. Ma, Pa, Kuya, nandito rin po si Draco. Buntis po ako at si Draco po ang ama. Pagtuloy ni Sarah at humawak na mahigpit sa kamay ni Draco. Ma'am, sir, sorry po kung ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Hindi naman po ako natatakot pero nirerespeto ko lang po ang desisyon ni Sarah at pananagutan ko po ang anak ninyo. Pakakasalan ko po si Sarah. Ani ni Draco, sabay tingin din kay Sarah. Laglag ang mga panganay ng pamilya ni Sarah. Nalito ang mga ito sa nangyari, kung kaya't ipinaliwanag ni Draco at Sarah sa kanila ang mga nangyari sa Batangas. Sa huli ay nagkaintindihan ang bawat panig. Draco, alam namin ang pagkakamali namin sa aming anak, pero mahal na mahal namin siya. Sana ay alagaan mong anak namin, ang ina ni Sarah. Makakaasa po kayo, ma'am. Pareho po nating mahal sa Sarah at wala po akong ibang hangad kung hindi ang kasiyahan at kapakanan ni Sarah. Ani ni Draco, kaagad na napagdesisyon ang kasal ni Draco at Sarah. Ayaw kasi makasal ni Sarah ng malaki ang tiyan niya at ayaw naman ni Draco na patagalin pa ang kasal nila. Sa isang pribadong dalampasigan sa Palawan na pinaliligiran ng mga puting buhangin at malinaw na asul ng dagat, ang araw ay nagtatago na sa likod ng mga ulap, nagkulay kahel at rosas ang kalangitan. Sa paligid, naririnig ang banayad na hampas sa mga alon sa pampang. Ang altar ay isang simpleng arko na may mga puting bulaklak at mga dahon ng palm tree. Ang mga bisita ay nakaupo sa mga upuang gawa sa kahoy na pinalamutian ng mga puting tela. Isang marahang tugtog na gitara ang umalingaw-ngaw habang naglalakad si Sarah sa gitna ng aisle. Suot ang kanya simpleng puting damit pangkasal na umaagos ang laylayan. Mabuti at hindi pahalataan siya ni Sarah. Si Draco naman suot ang puting barong Tagalog at naghihintay sa dulo ng altar. Hindi mapigilan ang ngiti habang nakatiti kay Sarah. Sa bawat takbang ni Sarah, ang kanyang puso ay naglalakad patungo sa kanyang kinabukasan. At yun ay si Draco. Sa bawat takbang, nararamdaman niya ang init na pagmamahal ni Draco. Ang pagmamahal na tila isang masarap na simoy ng hangin sa tabing dagat. This is it. Ito na yun. Ito na ang simula ng ating forever, Draco. Usal ni Sarah sa sarili na magtagpo ang kanilang mga mata, tila natigil ang oras. Sa sandaling iyon, alam nila ang kanilang mga kaluluwa ay mag-iisang dibdib. Na makarating sa altar, inabot ni Draco ang kamay ni Sarah. Ang ganda mo, babe. You are the most beautiful bride. Ani ni Draco. Ikaw rin. Sobrang gwapo mo, Draco. Hindi ko akalain na tutuparin mo ang dream wedding ko. Naluluha man ay ngumiti pa rin si Sarah sa sobrang galak. Draco at Sarah, kayo ay naririto ngayon sa harap ng inyong mga mahal sa buhay upang ipagdiwang ang inyong pagmamahalan. Sa gitna ng kalikasan, sa harap ng dagat na simbolo ng walang hanggang pag-ibig, ay magsusumpaan kayo ng walang hanggan ng pagmamahal. Panimula ng tagapamahala ng seremonya. Sarah, sa araw na ito, ipinapangako kong magiging sandalan mo ako sa lahat ng oras. Pangako ko na kahit anong unos ang dumating, hindi kita bibitawan. Hinawakan ni Draco ang mga kamay ni Sarah mahigpit. Draco, ikaw ang alon na hindi ko akalaing aahon sa pampang ko. Pangako ko na mamahalin kita sa bawat pagtaas at pagbaba ng buhay natin. Kasabay ng alon ng dagat na ito. I love you. Ani naman ni Sarah. Sa bawat salitang binitawan ng dalawa, naramdaman ng lahat ang init ng kanilang pag-ibig na tila sumasalubong sa init ng papalubog na araw.
Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, idinedeklara ko kayo na ngayon ay mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Ang tagapamahala ng seremonya. Tumugtog ang masiglang musika habang naglapit ang mga mukha ni Draco at Sarah. Nagmaglapat ang kanilang mga labi, ang mga bisita ay nagpalakpakan, ang mga ibon ay umawit mula sa mga puno at ang dagat ay tila naglalaro sa kanilang mga paanan. Matapos ang kanilang halik, si Draco at Sarah ay naglakad palapit sa kanilang mga bisita. Hawak kamay, puno ng ligaya sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay sinalubong sila ng mainit na pagbati at mga yakap. Isang simpleng pista ang nakahanda, puno ng mga pagkaing lokal na inihanda ng mga chef mula sa lugar. Para sa bagong kasal, wala na siguro mas titibay pa sa pagmamahalang ito. Nakangiting si David habang inaabot ang isang baso ng wine. Umingay naman ang paligid. Tama, at kahit saan man kayo dalhin ng mga alon ng buhay, nandito kami palagi para sa inyo. Cheers! Tumingin si Eddie kay Draco at Sarah. Cheers! Ang sigaw ng mga bisita at sabay-sabay na iniangat ang mga baso. Habang nagkakasayahan ng lahat, si Draco at Sarah ay bahagyang lumayo sa grupo. Naglakad patungo sa pampang, bitbit ang kanilang mga baso ng wine. Tahimik nilang pinagmamasdan ang dagat, habang nagbubulungan ang mga alon sa kanilang paanan. Hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang araw na ito. Everything seems perfect. Nakangiting wika ni Sarah. I think so too, babe. Pero alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi? Ikaw ang kasama ko sa araw na ito. Ikaw ang ginagawang perpekto ang lahat. Ikaw at ang magiging anak natin. Yumakap si Draco mula sa likod ni Sarah habang magkasabay na nakatingin sa dagat. Ikaw din, Draco. Ikaw ang tahanan ko. Kahit saan pa tayo dalhin ng mundo. Lumingon si Sarah kay Draco. Puno na pagmamahal ang mga mata. Habang sila'y magkayakap sa tabing dagat, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila nag-aalay ng basbas sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga puso ay puno ng ligaya at kapayapaan. Isang simula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng nag-aalab na apoy ng kanilang pagmamahalan, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal, pagtitiwala at walang hanggang pagsasama. Hindi batid ni Sarah kung saan siya kakapit. Sa kotse ba? O sa buhok ni Draco dahil sa sakit na nararamdaman? Kabuwaran na niya at ngayon ay patungo na sila sa ospital. Si David na ang nagmaneho ng sasakyan ni Draco dahil hindi maiwan-iwan ni Draco si Sarah. Ah! Impit na sigaw ni Sarah, sabay kapit sa kamay ni Draco at halos mawalan na ng kulay ang kamay ni Draco sa higpit ng pagkakapit ni Sarah doon. Babe, tanging usal lamang ni Draco at kagaya ni Sarah ay pinagpapawisan na rin na malamig sa Draco habang nakikita ang asawa na namimilipit sa sakit. Pagkarating sa ospital ay kaagad na dinala ni si Sarah sa emergency room nito at nag-perform ng C-section. Pinapasok ng doktor ni Sarah si Draco dahil kailangan ito ng asawa. At dahil nasa private hospital sila, nakapasok si Draco. Na-witness si Draco ang lahat ng sakit na dinanas ng asawa. At ilang sandali pa ay safe na nailabas mula kay Sarah ang kanilang kambal, babae at lalaki ito. You're so strong, babe. I love you so much. Bulong ni Draco sa asawa at umiiyak. Napangiti si Sarah. I love you too, Draco. Welcome to the world, baby Asia and Andrew. Nakangiting saan ni Draco at inilapit ang mga anak kay Sarah. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito.